May bangkay sa Maguindanao na hindi raw naaagnas at itinuturing na mapaghimala. Tinawag nila itong Kristowan. Sa tuktok ng Bundok Olibo sa Maguindanao, kung saan halos abot kamay na ang langit, matatagpuan daw ang isang hindi naaagnas na bangkay. Sa loob ng halos 2 dekada na pinaniniwalaan din, naghihimala. Sa paanan ng bundok kung saan naninirahan ang tribong Teduray. Mga 45 minutes bago magdating dun sa bahay ni Kristo. Para makarating sa templo ng di umano'y hindi naaagnas na bangkay, kinakailangang mag-trek paakyat. Layo-layo pa yung aakyatin natin. Laban lang, kaya natin to. At doon sa tuktok, tumambad ang templo na gawa sa kahoy at semento. Isa sa mga nagbabantay roon, si Mang Arsenio. Disipulo raw siya ng hindi naaagnas na bangkay na pinangalanan na rin nilang Kristowan. Noong ito'y nabubuhay pa, ang pangalan ng nakahimlay, June Andres. At batay sa mga kwento, nahahawig daw ang itsura nito kay Hesu Kristo. 1996, nagbuo rin siya ng mga followers niya. 1995, may nagpakita sa kanya, espiritu. Pero nandoon sa Biblia, lahat yung sinasabi sa akin. Tinatakpan ng kulambo. Ito nang kaya ng tribong Teduray. At patuloy pa rin daw ang pagtubo ng buhok at mga kuko nito. Itong buhok niya ito, mahaba hanggang dito noon. Pero nung malapit na ganito ang nangyari, nagpagupit na siya. Nagpapawis din daw ito, kaya pinapaliguan din. Minsan ito, kung hindi manlinisan, magpawis rin. Pero may amoy po ba? Wala naman, normal lang. Kagugulat na para itong buhay na pinapalitan pa ng damit. Kasal po ko para humihingi po ako ng paano ko alam yung tinatrabaho niya sa akin. Sa bahay na ito, kinalalagyan ng iyong material na katawan. Idarasal namin sa iyo ang kaligtasan namin ng mga taong Teduray, sapagkat ikaw lang ang nagbigay sa amin ng buhay, sapagkat ikaw lang nagbigay sa amin ng kaligtasan rito sa sanglibutan. Marami pong salamat at pinakinggan mo ang aming dasal. At dahil pinaniniwala ang milagroso, maraming deboto ang umaakyat dito para ito'y bisitahin at humiling ng paggaling o himala. Oo, salamat talaga ako kay Christ na pinagaling niya yung mga sakit. Anong sakit po? UTI. May mga milagro rin. Una-una, yung anak ng bayaw ko dito, namatay na yon. Within 6 hours, nagaling ang bata. Namatay bata. Namatay, pero yung ba, buhay niya daw. Hanggang ngayon, nasa abroad na yung bata. Si Alex naman, minsan daw ipinagdasal kay Kristowan ang kapatid niyang may ovarian cancer. Yung ovarian cyst po ng kapatid ko, nung pina-check up po namin, may tendency daw na malignant yung cyst. Honestly, lumalaki po yung tiyan ng kapatid ko. Pag akyat namin dito sa taas, nagdasal ako dito, sabi ko, bahala, kung hindi man ikaw ang tunay na Diyos, iparating mo sa Diyos na sana magaling ang kapatid ko. Inoperahan ang kanyang kapatid sa kanyang ovarian cancer at di umano, gumaling ito. After po ng laboratory test, naging benign yung result ng cyst na nakuha sa kapatid ko. Hanggang ngayon malakas po siya. Sabi nga nila dito, pag hindi ka naniwala, papakitaan ka talaga niya ng milagro. Ikwinento rin daw ni June noong ito'y nabubuhay pa na nung minsan nagpakita sa kanya si Hesu Kristo. Sinabihan siya, para makapasok ako sa iyo, dadaan ka muna ng aking mga pagsubok sa iyo. Noong na-accomplish niya lahat yung sinasabi
sinabi sa kanya, pagsuot niya ng sutana niya, ang sinabi niya, ako na si Kristowan. The only one Christ. Noong nabubuhay pa raw si Kristowan bilang si June, nagkaroon daw ito ng mga pangitain na nagkatotoo. June, anong ginagawa mo rito? Sinabi niya sa akin, alam ko ikaw hindi ka kaagad naniniwala. Dahil nga sabi niya mataas yung pinag-aralan mo. Darating yung panahon, sabi niya magkakaroon kayo dito ng electric daw, yun ang term niya electric. Ibibigay ko ang energy, sabi niya galing sa araw. May pumunta dito, may nagbigay sa amin ng solar panel. Kasama na rito ang mismong taon kung kailan siya mamamatay. Ang premonisyong ito na i-record pa raw ni Mang Wilfredo. Anong ginamit yung pang-record nun? Yung kaset pa noon, sir. Sabi ko, tulungan niyo ako, ipa-recall niyo ito kay para tandaan lang namin ng salita niya. 2000 ito, hindi na ako lalabas. Sumpa ko nga. Katawan, nakluran ng langit at lupa, hindi na ako lalabas. Enero 2000, pumanaw si June dahil sa appendicitis. Iyak nang iyak ako. Kinayakap-yakap ko talaga ang mga damit niya. Sabi niya, Bing, sabi niya, huwag ka mag-iyak. Babalik ako, sabi niya. Inilibing ito sa tuktok ng bundok. Pero nagparamdam daw sa panaginip. Gusto raw nitong mahukay. Nagparamdam siya, pwede lang sabi niya, hukayin ninyo ako dito. Mainit, hindi ko na kaya. Hinukay. Kaya mula noon, hindi na nila ibinalik pa sa hukay si Kristowan. Magdadalawang dekada na ang nakalipas. Sinabi niya rin, hindi natin masisi yung hindi maniwala. Sa akin lang gusto ko ring maisuri. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bangkay susuriin ng embalsamador. Dati na hindi ko siya nakita, hindi talaga ako naniwala. Kaya nakita ko, naniwala talaga ako. Pag-uyat ko, pambal ko siya nga tao siya. Pag na-imbalsam mo siya after 1 week, dapat wala na siya. Based sa experience naman, 20 days, wala na ni. Buto-buto na ni tanan. May mga ulod-ulod na ni. Pero ari, wala eh. Safe siya kasi wala man may naka-star diri sa babaw eh. Pero pag may pareho sini, ara to diri subong, pwede naton may makuha ta nga sakit halin sa iya. The best na i-crystallize na lang siya para bisan sino, bisan wala mas, pwede nyo siya matanaw. Gusto namin ganun sana, kay para kung mayroon tao magpunta dito, hindi na makahawakan. Sa tingin ko, posible na may himala or miracle. Wala naman pong nilagay na formalin o kahit ano po, no, sa katawan. Wala. Yun lang noon galing sa doktor. Pinahugas ko nga dito, lumalabas lahat yung amoy ng formalin. Time and again, you get a body like that. Na kung hindi mo masyadong naiintindihan yung proseso, ang tatawagin mo ay mirakulo, hindi naaagnas. But actually, that is already decomposition. Maraming factors to consider. It has a lot to do with the environment. Doon sa nakita kong litrato niya, ang itsura niya ay actually, yun yung tinatawag naming mummified, natuyot. Nilibing siya ng ganun, maganda yung environment para sa preservation ng katawan. Probably wala namang bacteria yan. I'm thinking baka tubuan ng molds. There are people who may be at risk. Mababa ang mga resistance nila, immunologically compromised. Then yung mga molds na hindi apektado ang ibang tao pero sila baka apektado. Katutubong pananampalataya ng mga Teduray ay tinatawag nating animism o yung paniniwala sa mga spirito sa kalikasan. Pero dahil pumasok ang mga misyonero dyan, lalong-lalo na nung panahon ng Amerikano, marami sa kanila ang na-convert na sa Kristyanismo. Naniniwala ang maraming Pilipino na magbabalik si Kristo sa huling paghukom, kaya't humahanap sila ng mga katauhan na maaring siya ang bagong Kristo sa kasalukuyan. Una, dapat nating irespeto ang kanilang paniniwala at tanging mga eksperto na lamang ang makakapagsabi kung ito'y isang himala o hindi. I would say it's an accidental mummification because of the place where that body is buried. Kasi sa ating pananampalataya, naniniwala tayo na lahat ng pinangaral ni Jesus natapos na. Pero ano man ang sabihin ng mga eksperto, matibay ang pananalig sa bangkay ng mga naniniwala. Ang tao daw hindi maniwala. Sabi ni Kristo, huwag mo pilitin. Ang isang milagro na hindi namin kalimutan. Nagpasalamat kami. Kay kayo ang nakapunta dito. Kung anong mga nasa isip ninyo na tumulong sa amin, galing rin kay Kristo yan. Sa mga liblib na probinsya na hindi
hindi pa nararating ng serbisyong medikal ang mga nangangailangan. Kumakapit sa pag-asa na dulot kahit pa ng isang nahihimlay. Kinilabutan ka rin ba sa istoryang ito? Pa-tweet gamit ang #KMJS.